Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng News 5 14 minutes ago. Tungkol ito sa pananaw ni BP Sara sa panawagan na ideklara persona non grata si Vice Ganda sa Davao City. So, nagsalita na BP Sara sa panawagang pagdeklarang persona non grata kay Vice Ganda. Ipinauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa Davao City Council ang pagdidesisyon kung idedeklarang persona non grata sa lungsod ang comedian host na si Vice Ganda. Kasunod ito ng naging biro ni Vice Ganda sa kanyang concert kaugnay ng pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sasakay siya ng jet ski sa West Philippine Sea at ang pagkakadetine sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Sinabi naman ni Acting Vice Mayor Rigo Duterte II na mayroong mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin kaysa rito. Ito ang pahayag ni Vice Mayor Duterte. Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Ano yan? Okay, so dito ako mas lalong bumibilib sa mga Duterte as leaders. Hindi sila balat sibuyas. Tayo lang mga DDS ang minsan, yan, tayo ang nagre-react, di ba? Tayo ang nasasaktan. Kasi nga, grabe, kawawa na nga si Tatay Digong doon na matanda na, 80 years old, nalulungkot, nangangayayat na. Tapos, ganunin pa. Siguro kung ang joke lang tungkol sa West Philippine Sea, baka okay lang sa akin. Ang masakit yung dinala pa sa para bang doon ako nasasaktan yung ano pa siya, yung pagkakakulong niya sa Netherlands, yun ang masakit. Yung West Philippine Sea, hayaan mo yan. Total, sinabi naman niya talaga yan no, na joke na West Philippine Sea, mag-jet ski siya doon. Ang masakit yung pinaglalaroan nila, yung ginawa ng administrasyong ito. Parang tuwan-tuwa sila na nakulong si Tatay Digong natin sa ICC Netherlands. But balik tayo sa mga Duterte. Tama ang sabi ni Vice President Duterte na hindi siya makialam, balang City Council. Ang City Council naman, wala kaming panahon pa rin yan. May mga mas mahalaga pang bagay na pagtuunan namin pansin. Correct. So, wag nang palakihin ang issue. Tayo na lang. Tayo na lang mga DDS ang mag-iingay. Lalo na yung panawagan na i-boycott. I don't know kung ano nang nangyari yung pag-boycott sa McDonald's. Basta, tinatanong ko kasi ang mga apo ko, where do you want to eat? McDonald's. Mamaya, nandun na kami sa McDonald's kasi may mga McDonald's na may laruan. Kaya gustong-gusto nila makapaglaro doon sa playground ng McDonald's. So ngayon, wala na. Sabi ko, sorry. Pagsasabi ng aking apo na babae, Lolo, McDonald's, sorry. I'm in protest. Hintayin natin na matanggal muna si Vice Ganda na endorser ng McDonald's bago tayo magpunta doon. CDO Tocino. Although hindi ako kumakain ng Tocino. Yan, McDonald's. Dati nag-ano ako dyan. Kumakain din dahil may yung mga apo ko, gustong-gusto nila yung mga dyan, ice cream, mga But this time, wag muna tayo. Yan, McDonald's at saka CDO Tocino. Yun na lang ang magagawa natin. Okay, magbasa tayo sandali sa mga comments.
Tagal. Manuel Bong Ponyado, dapat lang ipagbawal na siya sa Davao yung kabayo. John Michael Filden, the real beauty versus the horse. Oh, real beauty si BP Sara. Okay, so isagani tapasaw. Kasuhan nyo yan. Padikit ni Torian. Kadikit. Huwag nang kasuhan. Pabayaan na lang natin. To me, parte lang yun sa freedom of expression. Walang kaso-kaso. Joke-joke nga lang eh. I don't know, may kumakalat na parang post ni Ann Curtis dated August 5. I'm not sure kung totoo ba ito. Sinasabihan niya si Vice Ganda. Kung totoo, I'm not sure. Sabi lang sa post ni Ann Curtis, Vice, sometimes wala sa lugar ang biro mo. Hindi mo alam. Nakakasakit na sa kapwa-tao mo yung biro mo. Sana mag-control ka naman. Ganon ang pagkalagay sa post, but again, I'm not sure kung totoo ba na si Ann Curtis ang nag-post noon. So, isa pa, hinubaran ni Sas Rogando Sasot itong si Vice Ganda, yung lumalabas sa kanyang mga bibig, galit siya sa China. But sa totoo pala, ang mga cosmetics products na ibinibenta niya, tawag niya is Vice Cosmetics. Halos karamihan, 88% galing sa China. So, galit-galit kunuhay siya sa China sa panlabas, but deep inside, yumayaman siya ng dahil sa produkto ng China. So, mayroon pang kumakalat ngayon sa Facebook Reel, sa isang programa niya sa Showtime, sinasabi ni Vice Ganda na dalawa lang ang nagpapahirap sa tao, sugal at droga. Wala pa akong nakitang taong nalagay sa magandang kalagayan na nagsusugal at nagdodroga. Mamaya, yan na, nag-i-endorse na siya ng online gambling. So, nasaan na yung prinsipyo niya? Nung una, ayaw niya ng sugal, nakakasama. Tapos ngayon, nag-i-endorse naman siya ng online gambling. Yan po ang tunay na pagkatao ni Vice Ganda. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Pagkaroon mo na niya ang mag-atop na taga-Anogyero. O iyang anak lang ang nagpasan kay iatop sa iyang mama. So makita jud nato ang balay ni nanay nga gubaon na. So atong sudlon. So mao na ni ang atop ni nanay, kuan lang, trapal lang ang atop ni nanay. So makita jud nato. So mo ni ang kahimtang nga kung muulan, ulanan jud siya kay kuan lang ang iyang atop. So mo ni ang nanay nga karaan. Kita gani mo nga trapal lang. Unang kakanal lang, kakanal. Yan. So nauman na gid og atop ang nanay. So So karon na nay unsay imong masulti nga nahuman na og atop og natabangan ka og yero.
ang kuan lang nako nga dako kayong pasalamat nako ni salamat sa Ginoo sa nagtabang aning kuan gihatag sa ako nga sin. Dako kayong pasalamat nako og kinsa nga tawo ang nagkuan hatag ani nya ang isulti lang nako nga kuan kanang tas ang siya kinabuhi hinaut-unta nga kuan sa sunod-sunod nga So na kay bara nanay wala. wala Oh, so pila ka tuig nanay nabalo ka. kapinduha ka tuig. Oh, so si nanay balo og duha na ka tuig nga wala iyang bana. Kay wala na. Bosa, salamat kaayo sa kuan Ginoo og sa nagtabang. Oh, sige nay, salamat po.